Ipinadama nila ni PRRD sa atin na meron tayong presidente na masasandalan. Hindi katulad ngayon na hindi nga natin nakikita, hindi natin naririnig ang ating presidente. Kaya ito po ay isang pamantayan ng mahinang leader. Dapat lahat po ng issue na mayroon tayo dito sa Pilipinas, dapat hands-on. Tingnan mo ha, how can you win 2028 elections? Si Romualdez, yun ang balak niya, di ba? Addition, dapat ngayon, addition. Di 2028, tapos 2 taon na, mahigit na kalahating bilyon yung napangayuda mo daw sa picture. Pero 0.08% ka pa rin. Hanggang ngayon, hindi ka nakaka 1%. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin sina Sir Jason sa Dr. Lorraine at marami pang iba mga kababayan na kung saan itinalakay nila ang administrasyon ni Bongbong Marcos, no? Mapabuti man o masama. At isa na nga rito sa mga tinalakay nila ang pagkawalang integridad na maglingkod sa bayan ng mga kapulisan na kung saan di umano tila'y napapasunod sila sa mga buwayang nauupo ngayon at hindi na para sa ordinaryong mamamayan ang kanilang ginagawa. Naku naman po. Dagdag pa rito na binutata din no itong mga nasa NBI, DILG Abalos, Romualdez sa kanilang mga di makatarungang ginagawa sa loob ng gobyerno, lalo na't may balak pala ang mga ito na si Romualdez ay tumakbo sa pagka-presidente at ito naman si Abalos ay tumakbo sa pagka-senado. Ngunit hindi naman bulag ang taong bayan sa katotohanan na walang magandang dulot ang mga ito. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, nakakalungkot naman talagang isipin na hindi na pasulong ang nangyayari sa ating bansa kundi paurong-pangan. Kung kaya naman kahit masakit sa ating damdamin o masakit na marinig ang katotohanan, wala tayong magagawa sapagkat dama ng taong bayan ngayon ang kahirapan at takot sa pagdami ng mga nangyayaring di maganda sa lupalop ng bansang Pilipinas. Na nakakatakot isipin na hindi natin alam kung anong bukas ang mayroon tayo, lalo na't hindi nakatiwa-tiwala di umano ang mga nauupo ngayon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Okay, so para sagutin din yung yung question ni Ma'am Hana kanina kung bakit obsessed itong administration dito sa mga Duterte. At kung mapapansin po natin, mga kapatid, mga kababayan, ay paulit-ulit lang po itong mga kaso na ibinabato, mga recycled lang po. At regarding dito sa kaso kay BP Sara, isa lang po ang naibabato nila, yung 125 million na naipaliwanag na po. At unang-una, bakit po si BP Sara Duterte ang binabato nyo na binabato? Saan po ba galing ang 125 million? Saan po ito galing? Di ba sa Office of the President? Di ba dapat mas nagpapaliwanag ang Office of the President kaysa kay BP Sara Duterte? Kasi siya po ang nag-approve para mapunta yung 125 million na yan. Pondo ni Marcos Jr. yan Pondo po ito, yung pagkakaalam po natin at Tapos hindi niya alam kung paano gagawin. Doon sa pera, binigay niya kay Sara. Oo nga po. Na ngayon, nung ginamit na ni Sara ng matino, dinimanda ng mga alala nila, ang nagbigay ng ebidensya, opisina ni Bongbong Marcos. Correct. At isa pa po sa tingin ko na nakikita natin na kung bakit obsessed sila sa mga Duterte. Dahil ito po mga Duterte ay ang natatanging sagabal sa kanilang mga dadaanan. Kasi alam naman natin na hanggang ngayon, kahit si PRRD ay wala na sa kanyang katungkulan, ay mahal na mahal pa rin ng mga tao. Dahil alam naman natin kung anong ginawa ni PRRD. Ipinadama nila ni PRRD sa atin na meron tayong presidente na masasandalan. Hindi katulad ngayon na hindi nga natin nakikita, hindi natin naririnig ang ating presidente. Kaya ito po ay isang pamantayan ng mahinang leader. Dapat lahat po ng issue na mayroon tayo dito sa Pilipinas, dapat hands-on ang mga leader natin. Katulad nga ng nangyayari ngayon, hindi po nila alam kung magkano presyo ng mga bilihin. Kasi ikaw ba naman, 64 pesos. Hahati-hatiin mo yun sa 3 meal. Aba, pabangag-bangag na talaga tayo niyan. Oo. Tapos pinipilit pa niya, yung bigas daw, 29 lang. Sa mismong kadiwa nga, 50 na. Hindi niya alam yun. Yun po, yun po, ito mga nangyari ngayon, isang manifestation na talagang medyo may problema talaga sa pag-uutak. Medyo hindi po ata dinadaluyan ng maayos na dugo, yung mga small arteries natin dyan sa Kasi, grabe po, sinisingle out lang po nila at talagang kitang-kita natin ngayon kung sino po ang kanilang kinakaldag. Unang-una,
KOJC, na alam naman natin na malapit sa mga Duterte. Ang bottom line po nito, Duterte po talaga bagsak. So ngayon, ginagamit po nila lahat ng kanilang mga resources, pati mga leader, o yung mga tao, katulad ni Mr. Abalos, ni Mr. Torre, ni Mr. Marbil. Ang tanong po dito, kayo po ba ay mga gun for hire na ng Amerika? Lalo na ikaw, Presidente Marcos. Dahil parang pinapasok na po tayo ng mga puti, pinapasok na po tayo ng Amerika na wala naman dapat silang jurisdiction dito sa ating bansa. Katulad ng ICC. Diba, Sir Jay? Kakatawa yung ICC na yan eh. Ang nagsasalita si Trillanes at saka si Carpio. Hindi ko alam kung na-appoint na sila spokesman ng ICC. Tapos every time they open their mouth, ang salita maybe. Oh, that's the weakest form of verb, may. Maaring hindi, maaring hindi rin. Oh. So, ewan ko naman, ito naman pinapatulan ng media. Mainstream media. Bakit? Oo. Bakit, Jay? Anong tingin mo? Bakit gano'n ang media? May kumukumpas eh. Oo. May kumukumpas. Hindi naman yung gagalaw yung mga yan eh. So talagang may mga bayad na mga media talaga. Marami. Oo. Kasi yung ginawang raid ng pabisita ng NBI dito, nagtataka kami ba kasi pinapasok din natin yung media for interview. Oh, nakita ko nga eh. Tapos pa smile pa yun, taga TV5, kilala kong mukha na yun eh. Grabe pa smile, akala natin in favor kasi open interview, napakaganda ng mga sagot, very peaceful. Pero yung anggulo ng balita pag para daw nabayaran ba daw ang NBI, tumanggap daw ng suhol. Ano klaseng utak yan? Di ba? Lahat ng ginagawa ng panggigipit, may nakita ba kayong binalita sa media, mainstream media? Wala po, filtered po lahat. Filtered po lahat. Eh dati before sa Agree ba kayo dun sa winiwika nila mga kababayan? Na itong mga panghaharas no, na ginagawa nila sa Duterte, binayaran din ang mga bayarang media. Kasi kung mapapansin nyo mga kababayan, ang highlight lagi sa balita ang mga Duterte na puro kasiraan sa kanilang pangalan ang sinasabi. Pero ang mga kapalpakan o bulok na mayroon ng gobyerno natin ngayon tulad na lamang ng pagpupulburon, hindi mabigyang highlight ng media. Ano kaya yun? election, tawag pala na sa kay Marcos, diktador, anak ng diktador. Ngayon, wala ka na marinig yan. Ngayon, lahat ng gustong idikta dyan sa Malacanang, yan ang lumalabas ngayon sa mainstream media. At itong mga leaders natin ngayon, no, mga anak talaga ng mga ama nilang mga magnanakaw. Katulad niyan si Speaker Martin Romualdez at yan si Bongbong Marcos. Mga one-trick ponies nang alam lang ay magpamudmod ng pera. No, so, yan yung ginagawa nila kahit sa media. Yan yung naririnig natin at hindi naman kasi nakikita ko kasi ngayon bakit ba napakatahimik ng media yung nangyayari dito sa KOJC sa Pilipinas kasi yung pinakita kanina yung minention ninyo yung confidential funds ng Vice President etc. yung kung bakit pinag-iinitan ang mga Dutertes, nag-ooperate din diyan ang media yung kagandahan lang dito napaka minor kumpara sa ginagawa nitong mga nakaupo sa pwesto ngayon. Major plunder, many times over yung plunder. Yung mga nilabas nila ngayon puro invento, yung kay Guban, yung kila Congressman Polong at saka kay Sir Man Scarpio etc. Puro invento. And we're talking about what amounts 125 na the Vice President gave a very clear accounting of, nag-report na siya, But the impeachable that they will try to make it the reason for impeachment as compared to the sitting president, Where do I even start with your impeachable offenses, di ba? So, yung mahirap kasi sa kanila, at the very start, sinabi ko na yan kay Speaker nung nakita ko na gusto pala naman niya maging President or Prime Minister. Simple lang kasi nakita ko yun kay President Duterte. Kung meron ka palang ganyang ambisyon, simple lang sir, sabi ko, magsilbi ka sa taong bayan at mamahalin ka ng taong bayan kasi nakita ko yun kay PRRD na ang naging depensa niya ay ang taong bayan. Pero he cannot be what he's not. He's not a public servant. So wala siyang alam kung hindi magpamudmod ng pera. Katulad nung nakita niya sa tatay niya. Hindi sila marunong magsilbi sa Pilipino. Doc Loreng, tingin ko walang balak tumakbo ito eh. Sila Romualdez? Ay, wala. Sila Abalos? Wala. Walang balak tumakbo yan. Kasi kung may balak kang tumakbo, lahat ng gagawin mo, yung mapapamahal ka sa tao. Di ba? Ang kailangan mo, yung mga swing vote, liligawan mo. Hindi mo awayin. Ang tingin ko, may naghahanap buhay dito na sa madali at matagal na maalis nila. Bakit man? Oo, kasi, tingnan mo ha,
How can you win 2028 elections? Si Romualdez, yun ang balak niya, di ba? Addition, dapat ngayon, addition. Oo. Di 2028, tapos 2 taon na, Correct. mahigit na kalahating bilyon yung napangayuda mo daw sa picture. Pero 0.08% ka pa rin. Hanggang ngayon, hindi ka nakaka 1%. Hindi man lang ni-round off, no? Na Oo. para whole number. Si Abalos, tatakbong senador, gusto maging senador, hanggang ngayon, among others siya. Wala nga points eh. Listahan. Wala sa listahan. Huwag niyong iboto mga yun mga kababayan. Dito nga sa request ng taong bayan na ipa-hair follicle test, no, si BBM hindi magawa nitong si Abalos. Tapos maglilingkod pa siya bilang senador. Mangarap siya. Di naman bulagan taong bayan sa katotohanang palpak ng mga ito. Pero- nasa cast naman daw ng O kaya nga ang duda ko rito, ako, matagal na rin ako reporter. Kasi yung eleksyon, pwedeng tumatakbo para maghanap buhay lang eh. Oh, halimbawa, secretary ka ng DILG. Hindi ko sinasabing ganito si Abalos ha. Oh, automatic yan. Sa 40 years ko sa news, ang SILG may isang butas yan sa weteng. Isang butas yan sa drugs. Oh. Hindi kaya Sir J, nag-hallucinate. Kasi kanina yan yung diniscuss natin. Buwan-buwan yan ha. Buwan-buwan yan. Oh, daan-daang milyon yan, sir. Oh. Oh, nakaupo ka dyan ng 3 taon. Oh. Oh. Hindi kaya, Sir J, medyo iba na yung takbo ng utak. Kasi parang yung mga tatakbo, parang nahihibang dahil kitang-kita na nila yung survey. Talagang napakalayo nila pero pinagpipilitan eh. Hindi kaya dahil yun nga. kailangan makuha si Pastor kasi yun ang pagkakaintindi na magpapanalo sa kanila. So, bumalik tayo dun sa... Kung ang kanang Wala sila sa realidad. kung ang away perdigana daw gina sila. Magkano na sila? Oo. Kaya naintindihan ko yung sinasabi ni PRRD na kakaunti lang ang tao, no, ang men and women of honor. Tapos sinabi niya sa akin noon, para ang Pilipinas ay umandar. We need men and women who have the fierce courage to say no to dirty money. Kasi ito yung regalo ni Bongbong Marcos sa atin. Nakita natin ang dami palang for sale, no, sa Pilipinas. Pera lang pala katapat. Wala nang prinsipyo, wala nang dangal, mukha nang engot. Pero basta may koleksyon siya, no? Ganun pala dito yung nakita natin. Ako, napakasimple lang. Gusto ko uling manawagan sa taong bayan, lalong-lalo na po sa mga Dabawenyo, no? Dahil nga gabi ka ninyo kamayo. Araw ng Kadayawan, kapistahan ng Kadayawan, dapat nagsasaya tayo. Pero ang nangyayari po, tayo nababalot sa pangamba, no? Sa takot, sa pandarahas ng ilang mga opisyal ng Philippine National Police. Dahil nakita naman natin yung ibang ahensya ng gobyerno, pwede naman lang gawing matino yung kanilang trabaho. Pero itong iba itong kinakaharap natin, kung sakali po at gawin nila yung kanilang ninanais gawin ngayon, no? O sa susunod na araw, ako, nanawagan ako sa mga kapitbahayan ko sa labas, sa Davao City, na manatiling nakatutok sa SMNI kasi hindi natin papayagan na hindi ito malaman ng buong daigdig. Nakausap din natin yung ibang mga matitinong pulis at ilang mga sundalo. Kaya ngayon, ulit-ulitin natin sa kanila, ngayon ho ang panahon na kakailanganin po natin ang lahat ng puwersa para supilin itong ganitong klase na pandarahas ng ilang ambisyosong mga general sa PNP. Alright, so muli magandang gabi po sa inyong lahat. And syempre of course, kami po dito kami mga Banateros ay pabalik-balik na po kami dito sa KOJC compound dito sa loob ng Kingdom, no? Ilang beses na po kami nakabalik dito at noong isang madaling araw, nag-ikot po kami dito sa buong compound kasama ng mga member ng KOJC. Inikot po kami lahat sa buong compound at wala po kami nakita na kainainala, wala kami nakitang droga, wala kami nakitang barel o anything na lalabag sa batas ng sa batas ng Pilipinas, sa batas natin or magiging dahilan para pasukin nila itong Kingdom of Jesus Christ. So now, mga kapatid, kung meron man, halimbawa, matuloy ang pagpasok nila dito sa loob ng KOJC compound, pag may nakita po sila na barel o bala o droga, totoo po yan, tanim po yan.
Dahil kami po dito, paikot-ikot kami araw-araw. Sa loob ng 3 araw na namin nandito, ikot po kami ng ikot dito sa loob. So once again, kapag mayroon po silang nakita, sigurado po, yan po ay tanim. At ito, Bakit kaya nasisikmuraan no, ng mga kapulisan tong mga ganitong klaseng skema no, na pagtatanim sa mga ordinaryong mamamayan? Tandaan nyo mga kapulisan, kayo dapat ang pumoprotekta sa taong bayan, hindi pa simuno sa mga ganyang skema. Grabe naman kayo. i-share ko lang po sa inyong mga kapatid. I'm not a member of KOJC, but for some reason, I'm no expert. Hindi po ako expert sa meaning ng mga panaginip. Kinuwento ko to kanina kay Coach Oli pagising namin. Pero hindi ko alam kung bakit napanaginipan ko si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kinikilabutan ako. Napanaginipan ko po. Totoo po ito. Wala halong biro. Cross my heart. Kinuwento ko kay Coach Oli kanina. At malinaw na malinaw doon sa panaginip ko. Kinumusta kami, kumusta kayo? Kumusta kayo? And the next scene is kumakanta si Pastor Apollo Kibuloy ng praise song. And doon na po natapos. I don't know the meaning of that. Gusto ko lang po ikwento sa inyo yung aking panaginip kanina. Po. Maraming salamat. Ayun, ako, lumaki ako sa isang magulong lugar. Ako'y batang Cubao. Malapit kami sa Krame at sa Camp Aguinaldo. Noong panahon ng kudita, na-experience naman namin yung kaliwat kanang gapangan. Sa ilang araw na nandito ako sa compound dahil nga merong mga intel na susugod silang muli dito. Akala ko yung buo na yung loob ko. Pero gabi-gabi na ginawa ng Diyos na kami nagbabantay at nag-aantay dito. Sobrang pressured ako. Yung anxiety, hindi ka makatulog. Hindi ko alam kung ano yung pakiramdam. Inaantok ako pero sa tuwing pipikit ako, hindi naman ako makatulog. So naisip ko ilang araw pa lang ako nandito. Papaano pa kaya etong mga taga KOJC na since June 10 na naranasan nila ng June 10 at araw-araw na may mga ganyan, jogging dyan sa labas ng mga naka full battle gear. Hindi ko talaga maintindihan kung gaano katatapang itong mga to kasi nakakangiti pa sila. O samantalang kami talagang kahit na umuwi na kami sa hotel namin sa umaga, hindi pa rin kami makatulog. Kasi yung ramdam mo na anytime pwedeng mangyari. Sa aming mga tagalabas, talagang hindi namin ma-explain yung pakiramdam. Sa aming mga laki sa gulo, hindi namin ma-explain yung pakiramdam. Lalo pa kaya etong mga ito na walang ginawa dito sa loob kundi magdasal at gumanap lang sa kanilang mga tungkulin. Kaya sa mga kapulisan, maawa po tayo. Marami pong kriminal na mas deserve nila yung atensyon ninyo. Mababait po yung mga nandirito. Huwag niyong idamay ang mga bata. Kasi tatandaan po natin itong compound na ito ay tahanan. Ito po ay kanilang tirahan at maraming bata ang nakatira dito. So yung magkaroon man lang kayo ng konsensya. Kung meron kayong gustong hulihin, gawin nyo sa tamang paraan. Pero nakakaabala na kayo. Merong namatay na 2 ni hindi nyo dinalaw, ni hindi nyo kinamusta ang pamilya. Meron kayong mga tinutukan ng baril, ginapos, tapos kinuha nyo ang mga cellphone para hindi sila makapag-video. Yan ba ay nasa batas? Akala ko ba ang batas ay batas? Nakakatroma po yan sa mga bata. Lagi nyo pong iisipin, kung sa mga anak ninyo mangyayari yan, siguro mangingiyak-ngiyak kayo. Tatandaan po natin sila ang kinabukasan ng bansang Pilipinas. At kung ganito ng ganito ang kanilang makakagisnan, makakalumulatan, magkakaroon pa kaya sila ng respeto sa mga pulis? Dahil meron tayong mga naririnig, yung iba ay gusto magpulis. Pero dahil sa nakita nila, iba na ang tingin sa mga pulis. Can we blame them? We Tama. cannot blame the people. Ang dami pong nakakakita na nangyayari. Dati ang taas ng tingin ng mga tao sa inyo mga kapulisan nung panahon ni Duterte, pero anong nangyari ngayon? Bakit tila'y napagagamit kayo ng mga nauupo ngayon? Nasaan ang prinsipyo nyo? Ngayon. Kaya nga kanina tinatanong, bakit nila ito ginagawa sa Duterte, sa Davao, sa SMNI? At ang sagot ay gusto nilang manatili forever. At ang tinik sa forever nila ay ang Duterte at SMNI. Kasi kahit anong mangyari, hindi mananahimik ang SMNI. Sinubukan nilang busalan, pero nagsasalita pa rin. Kaya pag-asa natin itong Duterte at SMNI na talagang tayo ay ipagtanggol. Dahil abusado na sila, sagad po ang pagkaabusado
ng mga nakaupo ngayon. Hindi ko alam kung paano to masusolusyonan, but syempre, asa tayo sa Diyos at andyan ang Duterte at sila nga ay magsisimula na sa kanilang drug test at hopefully marami pa pong susunod para masolusyonan ito. Pero lagi nating ipagdadasal, kasi may second wave nga. Ipagdasal natin yung mga kabataan, yung mga bata dito ay sana huwag madamay. Yung bansa natin ay umuulit na naman ang kasaysayan, 'di ba? Isa na namang diktadura ito ni Marcos. Pasista, walang pakialam sa mga karapatang pangtao natin at alam na natin ang kwentong ito. Nasa kalamnan natin yan, nasa collective consciousness, unconscious natin yan. Kwento ng bayan ito, ng Pilipinas. Kung kaya't, kahit na madilim, unlike si Boss Dada, masarap ang tulog ko dito. Kasi alam ko na magtatagumpay tayo. Alam ng Pilipino kung paano ito gawin. Nagawa na natin ito. Meron akong naalala yung sinabi ni Sun Tzu. An evil man will burn his own nation to the ground to rule over the ashes. Ganon na ganon si Ferdinand Marcos Sr. para makapagkapit, para kumapit sa kapangyarihan. Lahat ginawa niya. Kahit masisira ang Pilipinas, gagawin niya. Pero may nangyari, nagkasakit siya, no? Nag-intervene ang Panginoon, tingin ko, no? At gayon din, no? Maraming mangyayari ngayon. I'm very grateful na, of course, the Dutertes are stepping up, no? Si Vice President, nandyan siya, lalaban siya para sa atin. So, imagine kung wala siya. So, nagpapasalamat ako na nandyan siya. But most of all, nagpapasalamat ako na nandyan ang Pilipino. Dahil tayo ang totoong pwersa ng bayan. So, magtulungan tayo para hindi na maulit-ulit ang kasaysayan.